Hello, magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po kayo muli sa atin pong panibagong series ng atin pong Lands of the Bible series. Kayo po ay aking wini-welcome sa pangalan ng Panginoon at kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. At kayo po ay aking wini-welcome sa ating panibago pong araw ng ating pong day 391. At ang ating bagong pag-uusapan ngayon ay isa namang ikatlong lugar na matatagpuan sa Central Israel. So mga kapatid, welcome at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Tayo ay sumandaling manalangin sa ating pasimula. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin at pag-iingat. At kami po yung patnubayan at pagpalain sa oras na ito. Panginoon, purihin ang iyong banal na pangalan at ang kapurihan lamang ang sumayo habang kami nabubuhay. At gabayan mo po kami sa aming pong pakikinig sa araw na ito at gabayan at patnubayan ng iyong gagamiting lingkod na magbabahagi ng isa na namang lugar na matatagpuan sa gitnang Israel. Pagpalain mo po ang oras na ito, Panginoong Hesus, sa pangalan po lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, welcome kayong lahat sa oras na ito. So mga kapatid, kayo ay dadalhin ko dito sa panibago nating lugar na pupuntahan dito sa gitnang Israel. So ngayon pupuntahan natin ang lugar na kung tawagin ay Afek, Afek kung tawagin. So nung nakaraang araw ay napag-usapan natin na ang kaban ng tipan o ang Ark of the Covenant ay nakuha ng mga kaaway, mga Philistines, nang ito ay kinuha mula sa lugar nila Eli sa Shiloh, at ito ang kwento ng bago ito makuha ng mga Philistines. So tignan natin ang sinasabi sa aklat ni Unang Samuel, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 22. So ito yung pinaka-background ng banal na kasulatan na pinanggalingan ng Ark of the Covenant o ng kahon ng Diyos o ang kaban ng tipan. So bago ito mapasakamay ng mga Philistines ay dito nang galing sa Shiloh. Ngayon tingnan natin, basahin natin para magkaroon tayo ng idea at malaman natin kung paano ito napunta sa kamay ng mga Philistines. So narito ang kwento ng Ark of the Covenant o ng kaban ng Diyos o ng kaban ng tipan. Nakuha ng mga Philistines ang kahon ng kasunduan. So narito, tingnan natin ang talatang una. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Pilisteo ng mga panahong iyon. So ito yung panahon to ni Eli na high priest, bago dumating si Propeta Samuel. Ay nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer at ang mga Pilisteo naman ay sa Afek. So ito ngayong Afek ang ating pag-aaralan ngayon. Mamaya titingnan natin kung ano itong Afek na binanggit sa panahon ni Apostle Paul. Titingnan natin. Sinugod ng mga Pilisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito. So 4,000 ng mga Israelita ang napatay nila. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang mga natirang Israelita sa kampo nila. Tinanong sila ng mga tagapamahala ng Israel, bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Mabuti pa sigurong kunin natin ang kahon ng kasunduan sa Shiloh para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban natin. Kaya pinakuha nila sa Shiloh ang kahon ng kasunduan ng Panginoong makapangyarihan. Ang takip ng kahon ay may estatwa ng 2 kerubin at nananahan sa kalagitnaan nito ang Panginoon. Sumama sa pagdala ng kahon ng kasunduan ang 2 anak ni Eli na si Hophni at Phinehas. Nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa kampo, sumigaw na malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Pilisteyong sigawan ng mga Israelita, nagtanong sila, bakit kaya sumisigaw ang mga Hebreo sa kanilang kampo? Nang malaman nila na ang kahon ng Panginoon ay nasa kampo ng mga Israelita, natakot sila at sinabi, may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo. Kahit kailan hindi pa nangyari ang ganito sa atin. Nakakaawa tayo. Sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Sila rin ang mga Diyos na pumatay sa mga Ehipsyo sa disyerto sa magitan ng ibang mga salot. Kaya magpakatatag tayo, dahil kung hindi, magiging alipin tayo ng mga Hebreo gaya ng pang-alipin natin sa kanila. Labanan natin sila.
Kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay, 30,000 ang napatay ng mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan. Naagaw ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang 2 anak ni Eli na si Hopni at Phinehas. Narito ang pagkamatay ni Eli. Nang araw ding iyon ay may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shiloh. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluluksa. Pagdating niya sa Shiloh ay nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 98 years old na nung mga panahong iyan at halos hindi na nakakakita at ibinalita ng mga tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao ay nag-iyakan sila at narinig ito ni Eli at nagtanong siya bakit umiiyak ang mga tao. Dali-daling lumapit sa kanya ang mga tao at sinabi, kagagaling ko lang po sa digmaan na nakatakas po ako, na ganyan ang kanyang winika. At nagtanong si Eli, ano ang nangyari anak? Sumagot ang tao, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Pilisteo at napakarami pong namatay sa mga sundalo natin. Kasama po ang 2 anak nyo na si Hopni at Phinehas, yan ang winika. At naagaw din po ang kahon ng Diyos. So nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli mula sa kinaupo niya at na nasa gilid ng pintuan ng lunsod. Nabali ang kanyang leeg at agad na namatay. Dahil mataba siya at matanda na, pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 40 taon. At ng panahong ding iyon ay kabuwanan ng manugang ni Eli na asawa ni Phinehas. Nang mabalitaan niya na naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at biyan ng lalaki, sumakit ang tiyan niya at napaanak ng wala sa panahon dahil sa matinding sakit. So na nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, lakasan mo ang loob mo, lalaki ang anak mo. Pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, ikabod ang ipinangalan niya sa bata dahil sinabi niya, wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel. Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at biyanan niyang lalaki. So yan ang kwento ng pagkawala ng kahon ng Diyos o ng kabanang tipan sa kamay ng mga Israelita noong panahon ni Eli na propeta. So noong panahon ito, si propeta Samuel ay bata pa at siya ang papalit kay Eli bilang pinuno ng Israel. Propeta, leader, no? So yan ang mangyayari pagkamatay ni Eli. So ngayon, ang kahon ng Diyos ay nasa kamay ng mga Pilisteo sa loob ng 20 taon. So sa mga panahon yan, si Batang Samuel ay nasa murang edad pa. Kaya pagkalipas ng 20 taon ay si Propeta Samuel ay ganap na may gulang na ng mga panahon yan. Titignan natin, maaring siya ay nasa 28 o sabihin natin 30 taon na si Propeta Samuel na mga panahon na yan na nung kunin ito ni Haring David, no, dito sa Abu Ghosh o sa Kiryat Jearim, ay si Propeta Samuel ay nagkakaroon na ng gulang na, no? At diyan ay yan ang kwento ng paglaho, no, na pagkawala sa kamay ng mga Israelita ang kaban ng Diyos. Ngayon, tingnan natin sa panahon ni Apostle Paul, ang Apek ay binanggit sa panahon ni Apostle Paul bilang Antipatris. So ngayon, ang lungsod na ito ay kilala ngayon bilang Afek, no? Tingnan natin dito, nagkaroon ng digmaan
ang mga Filisteo at mga Israelita sa lugar na ito ng Afek. Ito ay isang kuta ng mga Filisteo nung unang panahon, no? Panahon ng mga Israelita. At sa panahon ni Apostol Pablo, ito ay tinatawag na Antipatris. So may reason kung bakit ito tinawag, dahil kay King Herod the Great. So dito nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng tipan, no? Dito sa Afek, no? 1 Samuel 4:11, chapter 4 verse 1 hanggang 11. So dito sa panahon ni Apostol Pablo na binanggit sa Acts chapter 23 verse 31, ay dinala si Pablo sa Antipatris, no? Sa kanyang pagpunta sa Caesarea Maritima para sa kanyang paglilitis, no? So dito unang munang dinala si Pablo, no, sa Antipatris. Ang lungsod na ito ay tinayo ni Herod the Great, Herodes, bilang parangal sa kanyang amang si Antipater, no, isang Idumean. Si Antipater ay isang Idumita noong panahon ni Julius Caesar. Noong panahon na nagkakaroon ng civil war sa Rome, itong si Antipater na ama ni Herod the Great ay naging kaibigan ni Julius Caesar. At nung siya ay naging malapit kay Julius Caesar, ay siya ang kasalukuyang isa sa mga tagapangasiwa ng Jerusalem at ng lungsod ng mga Israelita, ng mga Hudyo, o sabihin natin ang Judea ay napa-assign sa kanya. So noong paslangin si Julius Caesar ng mga konsul sa Rome, ay nagkaroon ng civil war muli, no? Pagkatapos ng digmaang sibil niya kay Pompey, ni Julius Caesar ay nagkaroon muli ng civil war sa pagitan ng mga pumatay kay Julius Caesar at kay Mark Antony. At ganoon din si Octavian, na anak-anakan ni Julius Caesar na siya naging Augustus Caesar, ay nagkaroon ng alliance kay Mark Antony. At dahil dito ay nagkaroon sila ng pagkahati ng mga lugar kung saan sila magko-concentrate. So pinili ni Octavian na manatili sa Rome, sa Italy, at ito namang si Mark Antony ay pinili ang Egypt o ang East, ang Syria, Egypt. Yan ang kanyang pinili na kanyang gagawing teritoryo, no? So nung matalo na nila ang mga pumatay kay Julius Caesar, na napatay lahat ang mga kaaway, lahat ng mga assassins, ay lumipas pa mga ilang panahon ay nagkaroon muli ng civil war sa pagitan ni Mark Antony at saka ni Octavian, na naging Augustus Caesar. So dahil dito, itong si Mark Antony ay inappoint itong ama ni Herod the Great na si Antipater na maging pinuno ng land of Judea, no? Siya ang magiging caretaker. So habang nagdidigmaan si Octavian o si Augustus Caesar laban kay Mark Antony, ay nagkaroon sila ng digmaan dito sa Battle of Actium, dito sa malapit dito sa Egypt. So nagkaroon sila ng paglalaban sa dagat, no? At dahil dito natalo si Mark Antony, at dahil doon siya ay nagpakamatay, no? Pinatay niya ang kanyang sarili. At ganun din si Cleopatra ay nagpatuka sa ahas, no? Dahil si Cleopatra at saka si Mark Antony ay naging magka-live-in, no? Sila ay nagsama pagkatapos na mamatay si Julius Caesar. So dahil dito, nung namatay na si Mark Antony, ay nakuha na ni Octavian o ni Augustus Caesar ang lahat ng mga teritoryo, mga lugar na hawak na ng Rome, ng mga Romans. So ang Egypt o ang Syria o ang Palestine o ang Middle East ay napunta sa kamay ni Octavian. So si Antipater ay loyal kay Mark Antony, dahil si Mark Antony ang nag-appoint kay Antipater na ama ni Herod the Great para maging caretaker ng Judea.
ay nung dumating si Octavian na tinatawag na Augustus Caesar, ay inilipat ni Antipater ang kanyang loyalty kay Octavian, kay Augustus Caesar. At dahil doon ay kinonfirm ni Octavian, ni Augustus Caesar, si Antipater na manatili bilang caretaker ng Judea. So yan ang istorya kung bakit si Herod the Great o si Herodes na dakila na nagpapatay sa mga sanggol sa Bethlehem. Sapagkat maraming mga tao ang nagtatanong bakit naging hari si Herod the Great. Ano ang kwento sa likod niyan? Dahil walang nabanggit sa kasaysayan sa aklat ng Lumang Tipan hanggang sa pagpasok ng aklat ng mga ebanghelyo ay walang binanggit na kung paano naging hari si Herod the Great. Yaan ay matatagpuan itong mga sinasabi ko sa inyo. Ay matatagpuan natin yan sa kwento ni Josephus sa kanyang aklat na Jewish Antiquities. No, makikita nyo yan. Yan lamang ang aklat na nasurvive sa kasaysayan sa Antiquities. No? Yan lang, nag-iisang aklat ni Josephus. So yan, dyan yung makikita ang kwento kung paano naging hari si Herodes ang dakila dahil sa kanyang amang si Antipater na isang Edomia, no, Edomian, galing sa lahi ni Esau, no? So sa madaling salita, sila ay related, no? Sila ay magkapatid o nalahi, no? Isang Edomian at saka isang Israelita. Sila ay magkapatid, no? Magkapatid na lahi, no? So bagamat ang mga Israelita ay hindi nila nire-recognize ang mga Edomian dahil sila ay hindi pinili ng Diyos, no? So yan, nung inaprubahan na ni Octavian, ni Augustus Caesar ang pagka caretaker ni Antipater, ay naghari na or namahala na itong si Antipater. So lumipas sa mga panahon, si Antipater ay isinasinate, pinapatay siya, no, ng kanyang lihim na kaaway sa Judea. At dahil diyan namatay si Antipater at ang pumalit sa kanya ay itong anak niya na si Herod the Great, no? At yan nga ang kwento na nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa Bethlehem ng Judea, ay ang hari ng Jerusalem o ng Israel o ng Judea ay walang iba kung hindi si Herod the Great. So yan ang kwento kung paano naging hari si Herod the Great nung panahon na isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito sa kanyang amang si Antipater, na noong si Herod the Great ay namamahala na bilang hari ng Israel, ay ipinangalan niya ang lugar na ito ng Afek, no? Lugar na kung saan naagaw ng mga Pilisteo ang kabanang tipan, ay pinangalan niyang Antipatris bilang paalaala sa kanyang amang si Antipater na naging caretaker ng Judea noong mga panahong iyan. So diyan niya ipinangalan ang lugar na ito ng Afek at tinawag na Antipatris sa panahon ni Apostol Pablo. So yan ang kwento. So ngayon, narito ang ilan sa mga detalye tungkol sa lugar ng Antipatris sa panahon ni Apostol Paul. Ito ay nasa Samaria. Ito ay sakop ng West Bank sa panahon natin ngayon, no? West Bank. Nasa east ng Jerusalem yan, nasa parte ng nasa bandang kanan, no? At nasa loob ng Palestinian state na kung tawagin ay Palestine, okay? So mga 30 milyang hilagang kanluran ng Jerusalem at 28 milya sa timog ng Caesarea Philippi o ng Caesarea Maritima, no? So mula rito ang mga kawal at sibat ay bumalik sa Jerusalem habang ang mga mangangabayo ay patuloy na kasama ni Pablo. So matapos na siya ay mai-deliver sa Antipatris, yung mga soldiers, mga Roman soldiers na may mga sibat ay bumalik na sa Jerusalem kasi binanggit sa Book of Acts na mayroong mga Hudyo na gumawa ng oath, ng sumpa na hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggat hindi nila mapapatay si Pablo on the way, no, sa Caesarea Maritima, sa Antipatris. So ito ay narinig ng kanyang pamangkin na binanggit sa Book of Acts na dumalaw kay Apostol Pablo sa bilangguan, at ito ay narinig ng kanyang pamangkin, no, na nag-uusap yung mga assassin, na mga Jewish assassin na ito, ay binalita niya kagad kay Pablo yung banta. So tinawag ni Pablo ang bantay
na Romano na sundalo, at ito ay ipinaalam sa centurion. So nung gabing iyon ay inilabas si Pablo sa bilangguan sa Jerusalem, at ito ay inescorta ng lahat ng mga cavalry, ng mga weapons, ng mga may mga sibat, may mga kawal, talaga namang napakaraming sundalo ang gumuwardya sa kanya. Kaya bumalik na sila sa Jerusalem matapos siya ay maidala sa Antipatris, no, sa Afek. Kaya binanggit sa 23:32 ng Book of Acts. So ang Antipatris ay isang bayan sa Bagong Tipan na makikita yan sa chapter 23 ng Book of Acts, verse 31. Ito ay isang mahalagang lokasyon sa pagalakbay ni Apostol Pablo, no, patungo sa Roma, ha? Ito ang simula ng kanyang huli ng kanyang pagalakbay, no? Mahalaga para sa pag-unawa natin sa makasaysayan at geographical na konteksto ng sinaunang Kristyanismo. So yan ang kwento. So narito pa ang mga ilang detalye tungkol sa lugar ng tinatawag na Tel Afek o Antipatris. Ang lokasyon nito ay matatagpuan sa pagitan ng Caesarea Maritima at ng Lida, no? Itong Caesarea Maritima, ito yung Banayas. O itong Caesarea Maritima, hindi ito yung Banayas kasi dalawang klase yan eh. Yung Caesarea Philippi o Philippi, yan yung Banayas. So ay aksidente kong nailagay na itong Caesarea Maritima, hindi ito Banayas. Yung isa, no? Yung sa Caesarea Philippi, yun ay Banayas, no? Nasa north ng Israel. So itong Caesarea Maritima, ito ay nasa tabi ng Mediterranean Sea, no? Yun namang Caesarea Philippi ay nasa north, malapit sa Mount Hermon, nakaharap sa Mount Hermon. So, at ito namang Lida ay sa panahon natin ngayon, ito yung Lod, no? Ito ay napuntahan ko noong nakaraang Mayo, no? Itong taon na ito. Ito namang Caesarea Maritima at saka Caesarea Philippi ay napuntahan ko noong 2018. So ito ay sa daang Romano mula sa Caesarea hanggang sa Jerusalem. So yan ang lokasyon ng dalawang Caesarea, no? Na ang isa ay Maritima na nasa tabi ng Mediterranean Sea, at ito namang Caesarea Philippi ay nasa harap ng Mount Hermon. Kasaysayan nito ay ang bayan ay original na tinatawag na Kaphar Saba, ngunit pinalitan ang pangalan na Antipatris noong si Herod the Great ang hari ng Judea o ng Israel, bilang parangal sa kanyang ama na si Antipater II ng Judea. So ang pagalakbay ni Apostol Pablo ay dinala ng mga sundalong Romano ng gabing iyon nung inulat niya sa magitan ng kanyang pamangkin na mayroong gustong pumatay sa kanya ng mga assassins, no, ng mga Jewish assassins patungo sa Antipatris, kung saan siya ay kinulong ng isang gabi. Kinabukasan ay dinala siya sa Caesarea Maritima upang litisin sa harap ng gobernador na si Antonius Felix, no? Yan, Caesarea na sa bandang kaliwa na tabi, nasa coastal area ng Mediterranean Sea. Ito yung mga labi o yung mga naiwan na mga archaeological na mga arkeoholikong mga lugar na makikita natin sa bandang kanan nung kinuha ito noong 2022. No? Ito na lang ang nakikita natin na maaari na dito dinala si Apostol Pablo, no, sa nakikita nating larawan na ito. No? Maaring dyan siya dinala. Ay naniniwala ang ilan na maaaring lumakad si Apostol Pablo sa mga lansangan ng Antipatris, at maaari siya ay nakulong sa isa sa mga bilangguan sa lugar na ito, no? Nagkaroon ng lindol noong 363 AD, no? Noong 3rd century, isang lindol ang lubhang nakapinsala sa lugar ng Antipatris. So nasira ang lugar ng Antipatris nung nagkaroon ng isang malakas na lindol, no? Noong 363 AD. Ang kalapit na ilog na ito na matatagpuan sa Antipatris ay tinatawag pa ring Nar Abu Futrus sa wikang Arabic, na siyang lumang pangalan ng bayan ng Tel Afek ng Antipatris. So yan ang ilan sa mga detalye na makikita natin. So narito pa mga ilan pa sa mga binanggit na ang lugar na ito na ngayon ay isa ng pambansang park ng Israel, no, sa gitnang Israel. So halos lahat ng mga museum, mga park ay ginawa na itong tourist site na upang ito ay pagkakitaan, no,
karoon ng revenue upang magamit sa ekonomiya ng bansang Israel, no? Yung ibinabayad ng mga turista ay mapupunta sa Ministry of Tourism na pinaninirahan mula sa panahon ng Kalkuliktik hanggang sa huling panahon ng mga Romano, no? Matagal na panahon na itong pinaninirahan ng mga tao. So ang mga labi ng Antipatris ay kilala ngayon bilang Tel Afek, no? Bagaman dating Kulat Ras El Ain, na yan ang dating pangalan sa wikang Arabo, ito ay kinikilala bilang alinman sa tore ng Afek na binanggit ni Josephus, na isang Jewish historian noong panahon ni Titus. O ang biblical na Afek na kilala mula sa kwento ng labanan ng Afek, no? Sa panahon ng Crusaders, ng mga parte ng mga 10th centuries, 11, ang lugar na ito ay kilala bilang Sur de Fontes. Ibig sabihin ay Silent Springs. Ang kuta ng mga Ottoman, no, ng panahon na excuse me, matapos ang mga Crusaders ay dumating ang mga Ottoman na kilala bilang Binar Bashi or Ras Al Ain, ay tinayo doon noong ika-16 na siglo, no? So nagpasimula na ang imperyo ng Ottoman, no, nung sila ay pumunta rito sa Israel, no, sa Palestine. Ang Antipatris ay nasa matatag na bukal ng Yarkon River na sa buong kasaysayan ay lumikha ng isang balakid sa paligid ng maburol na bansa sa silangan at ng Mediterranean sa kanluran, na pinipilit ang mga manlalakbay at tukbo na dumaan sa makitid na daan sa pagitan ng mga bukal, mga springs at ang paanan ng Samaria, no? At nagbigay ito sa lokasyon ng Antipatris o ng Tel Afek ng estrategikong kahalagahan nito. So ito pala, napakahalaga pala ito sa military, no? Strategic location. Matatagpuan ang Antipatris sa daang Romano mula sa Caesarea Maritima hanggang sa Jerusalem, hilaga ng bayan ng Lida o ng Lod. Dito sa Lod, sa Lida ay may pinagaling si Apostol Peter dito, no? Na isang pilay kung ito nagkakamali, no? At dito siya ay binanggit sa Book of Acts na siya ay nagpunta sa lugar na ito, kung saan ang daan ay lumiko sa silangan patungo sa Jerusalem. Sa panahon ng British Mandate noong 1940s, isang water pumping station ang itinayo doon upang i-channel ang tubig mula sa Yarkon patungong Jerusalem. So ang tubig na natatanggap ng Jerusalem ay nanggagaling dito, no, sa Antipatris, no, sa panahon ng mga British noong 1940s. Ngayon ang mga labi ng Antipatris ay matatagpuan halos sa pagitan ng Petah Tikva at ng mga bayan ng Kafar, Kasim at Ros Hayaayin, na ang literal na kahulugan nito yung head spring, no, pinanggagalingan ng mga bukal, no, sa timog ng Hod Hasharon. So yan, no, maraming mga tahimik na mga balon na mga tubig, no, na pinanggagalingan ng mga saganang tubig, no? So ayon kay Josephus, ang Antipatris ay tinayo sa lugar ng isang mas matandang bayan na dating tinatawag na Chabarzaba, no? Yan ang salitang ginamit ni Josephus. Isang lugar na pinangalanan sa klasikal na literatura ng mga Hudyo at sa mosaic ng Rehob, no? Yan ang kanyang pagkabanggit. Noong sumiklab ang digmaang Hudyo sa Roma noong 64 AD, yung Judeo-Roman War, ang hukbong Romano sa ilalim ni Cestius ay natalo hanggang sa Antipatris, no? So may kaugnayan pa rin sa mga digmaan, no? Kung sa lumang tipan ay dito nagdidigmaan ng mga Pilisteo at saka mga Israelita, sa panahon ng mga Romano ay ganoon din, nagkakaroon din ng digmaan ang hukbo ng mga Hudyo at ganoon din ang mga Romano. Si Pablo na apostol ay dinala sa gabi mula sa Jerusalem patungo sa lugar na ito ng Antipatris o ng Tel Afek, at nang sumunod na araw mula roon sa Caesarea Maritima ay upang humarap sa pagilitis sa harap ng gobernador na si Felix, no, Antonius Felix. Isa lamang sa mga unang obispo ng Kristiyanong obispo ng Antipatris, no, isang suffragan o bishop ng Caesarea ang binanggit sa pangalan na umiiral sa na dokumentasyon na ang pangalan ay Polychronius, no, yan ang pangalan. Polychronius ang pangalan ng bishop na galing sa Caesarea, no, na naroon kapwa sa Council ng Ephesus noong 449 AD
at sa konseho ng Chalcedon noong 451 AD, no? So hindi na isang residential bishopric ang Antipatris, ay nakalista ngayon ng simbahang Katoliko bilang isang titular seal o humahawak o bumubuo ng isang purong formal na posisyon o titulo ng walang anumang tunay na autoridad, no? Yan ang kwento ng lugar na ito. Noong 363, ito nga ay binanggit natin kanina, ay napinsala ito ng isang lindol at dahil doon nagkaroon ng maraming pagbabago ang lugar ng Antipatris, no? So ano ang ibig sabihin ng Acts 23 verse 31? Kaya mga kawal na tinutupad ang kanilang mga utos ay sinama nila si Pablo sa gabi at dinala siya hanggang sa Antipatris, no? Ano ang ibig sabihin yan? Ang mga Romans, kapag sila ay nakareceive ng isang death threat, lalo tigit ay ang banta ay isang mamamayang Romano, hindi sila nag-aatubiling kumilos kaagad dahil sa kanila ang banta ay isang seryosong dapat na aksyonan kaagad. Dahil si Pablo ay isang Roman citizen, ay pinoretektahan nila si Pablo bilang mamamayan ng Roma. Noong naglalakbay si Pablo sa mga huling buwan ng kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, ay palagi ang sinasabi sa kanya ng banal na espiritu na kung babalik siya sa Jerusalem, siya ay aarestuhin, no? Binanggit sa Acts chapter 20 verses 22 hanggang 23. So dahil doon sa mga sinabi ni Propeta Agabus sa kanya, na kung pupunta ka sa Jerusalem, ganito ang mangyayari sa iyo, no? Kinuha ni Agabus ang kanyang pantali sa kanyang damit at ito ay tinali niya kay Pablo. At sinabi ni Propeta Agabus na ganito ang gagawin ng mga Hudyo sa iyo pag ikaw ay nagpunta sa Jerusalem. Pero bukod pa sa mga babala na iyan na sinabi ng propeta na ang pangalan ay Agabus, ay pumunta pa rin si Pablo at hindi niya inalantana ang mangyayaring propesiya na mangyayari sa kanya. Inaresto siya, no, ng hukbong Romano ilang araw pagkatapos niyang dumating. Hindi nagtagal ay ang Sanhedrin at 40 iba pang mga Hudyo na nagsabwatan na ipapatay si Pablo, no? 40 mga assassins, no, na gustong pumatay kay Pablo at ang Sanhedrin na nagdesisyon para ipako sa krus ang ating Panginoong Kristo. Ay ito rin parehong Sanhedrin na gustong ipapatay si Pablo, no? Kung anong ginawa sa ating Panginoong Kristo ng Sanhedrin at ng mga assassin na ito ng mga Hudyo, ay ganun din ang gagawin nila kay Pablo, no? So narinig ng Roman Tribune ang komandante ng militar ng kwarter ng hukbo ang kanilang plano at ipinasya na si Pablo ay magiging mas ligtas kasama ng gobernador, no? Walang magagawa ang mga Hudyo dito dahil kasama ni Pablo ang gobernador. Binanggit sa Acts chapter 23 verses 16 hanggang 24. So dito si Pablo ay papunta sa Caesarea Maritima na sa tabi ng Mediterranean Sea. Inaresto siya, ngunit sinamahan ng 200 kawal, 70 mga ngabayo, imagine that, 200 soldiers, 70 horsemen, 200 sibat, wow, ang dami niyan, at 2 centurion. Sabihin, 2 centurion divided mo sa 100, so 200, no, na mga sundalo upang proteksyohan siya o protektahan siya mula laban sa mga sa Sanhedrin, no, na humahabol sa kanila, no? 200 kawal, ano sabihin, 2 centurion yan, no? Sa Caesarea ay siya ay hahantong sa pagilitis sa harap ng gobernador. Si Felix, no, ay noong panahong yun ay binanggit na siya ang gobernador ng Judea upang matukoy kung siya nga ay nakagawa ng isang krimen o kung siya ay nakikipag-away lamang tungkol sa mga bagay na pangreliyon sa Sanhedrin, no? Yan ang binanggit sa Acts 24:1-21. Ang entourage o yung mga piling mga kasama ni Pablo na galing sa Jerusalem ay umalis 3 oras pagkatapos ng paglubog ng araw, no? Acts 23:23. At sila ay huminto sa Antipatris, no, sa Afek, no?
Ang Antipatris ay nasa sa Samaria, nasa loob, no, ng West Bank sa panahon natin ngayon, mga 30 milya hilagang kanluran ng Jerusalem at 28 milya sa timog ng Caesarea, no? Itinayo ito ni Herod the Great na malaman na pinangalanan nito sa kanyang ama na si Antipater, at mula rito ang mga kawal at sibat ay bumalik sa Jerusalem habang ang mga horsemen ay patuloy na kasama ni Pablo, no? So ang mataas na saserdoting si Ananias na anak ni Anas o na kanyang son-in-law, no? Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay sa kasaysayan ng Israel ay dito lang nagkaroon ng dalawang na high priest sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi itong si Anas ay kinikilalang high priest ng mga Hudyo. Dahil si Anas ay corrupt, nagdesisyon ng Roman authorities na i-appoint itong kanyang son-in-law na maging high priest din. Kaya naging dalawa ang high priest. Ay in-appoint ng mga Romans itong si Ananias o itong si Caiaphas, at si Anas at si Caiaphas na kanyang son-in-law ay naging equal power sila noong mga panahon na iyan. Kaya pag sinasabing Anas at si Caiaphas, yan ay isang son-in-law niya si Caiaphas, no? So ang mga matatanda at ang kanilang abogado ay hindi na darating sa loob ng 5 araw, no? So ang plano ng tribune o tagapagtanggol ay gumana. Si Pablo ay ligtas sa piling ng gobernador, at ang tribune ay hindi na kailangang harapin ang alitan sa pagitan ni Pablo at ng Sanhedrin. So okay na, pwede nang umalis yung kanyang mga gwardiya, yung mga pumuprotekta sa kanya. Okay na, wala nang dapat pang isipin. So mga kapatid, no, yan na lamang ang ating may babahagi sa lahat. Wala po akong may papakitang larawan sa inyo dito sa Antipatris, kasi po ako ay hindi nakarating dito dahil ito po ay nasa loob ng Palestine, o ng tinatawag na Palestinian territory. Hindi po tayo papayagan dito dahil ito po ay masyado ng malayo, no? Kaya ako ay pumili na lamang ng mga ilang lugar dito sa West Bank na aking pinuntahan. Bagamat gusto kong puntahan ang mga lugar na ito, ay pinili ko na lamang ang Hebron, no, na pupuntahan. Ang Hebron, ang Jericho, at saka itong Bethany, no, na sakop ng West Bank o ng Palestinian territory, no? At hindi na ako nagpunta dito sa Antipatris dahil napakahirap, dahil napakalayo na, nasa parte na ng north yan, no? Kaya dyan na lamang mga kaibigan ng mga kapatid, no, na ating pong na lang na tatapusin ang ating pagbabahagi muli. At ako ay nagpapasalamat sa lahat na bawat isa na tayo ay nakasama muli. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon, at sa muling pagkikita sa panibago na naman nating lugar na matatagpuan sa Central Israel. Good day sa inyong lahat, at mapagpapala ng Panginoon ang sumayin nyo. We'll see you again. God bless you, and we'll see you again. Bye for now.